Good morning guys! It's our second day here in Japan and ang itinerary natin ngayon ay pupunta tayo sa Haruka's 300, yung malaking building na yan. Haruka's, we're going there. So yung Haruka's 300, ang pinakamalapit na station niya is Tennoji Station ng Midosoji Line or JR Line. So i-cross lang natin yung footbridge, then nandun na yung entrance to Haruka's 300. So guys, I am now inside the elevator. So sa 16th floor yung main entrance ng Haruka's 300. So may nakita akong gachapon guys, so gachapon muna tayo. Laglag. So nakuha ko pala yung ticket ko dito sa Klook, then naipalit ko na din siya sa counter. Okay. Thank you. Lalagay ko na lang yung link sa description. View from Haruka's 300. So guys, nasa 68th floor na ako ng Haruka's 300 at napakataas nito. Park. Mas pinili ko yung Haruka's 300 kasi mas malapit siya sa accommodation ko. Saka mas mataas siya kaysa sa Umeda Sky Building. So, mas makikita mo talaga yung 360 view ng Osaka. So yung maraming puno, Tennoji Park and Tennoji Zoo.
So guys, ito naman yung famous na comfort room or restroom dito sa Harukas 300 dahil napakaganda ng view. Kami CR. So as you can see, I'm using Samsung Flip 5 in taking this video. Ganda ng background. So guys, nasa Sky Garden 300 na ako sa 58th floor. So magmerenda muna tayo guys kasi light breakfast lang ako kaninang umaga. Yung mga meal nila dito affordable naman. And open air para itong Sky Garden. So mararamdaman mo talaga yung lamig ng autumn season ng Japan. So ayan, nagkakape na ako. So hinihintay ko lang yung isa ko pang in-order na hotdog sandwich. Halatang gutom na ako. Sinisilip ko talaga yung restaurant kung nandun na yung order ko. Ganda ng view. Eat at 300 mm or millimeters polka dog. Mga 30 centimeters yan. Mag-i-enjoy ka talagang kumain or gaganahan ka talagang kumain kapag ganito yung view mo. Nakaka-relax. Magmumuni-muni ka lang.
So ikot muna ulit tayo sa Sky Garden Cafe bago tayo bumaba. May patungan ng camera dito. Ayan, oh. If you are a solo traveler, this is perfect for you. Para makakuha ka ng solo picture mo. So guys, nasa elevator na ako. So, pababa na ako ng 16th floor. At meron pa kasi tayong pupuntahan isa, ang Osaka Castle. So, dumaan muna ako dito sa garden. So, bukas na siya. Dito to sa 16th floor. Kasi maganda na ako sa mga autumn leaves. So yan, first time kong makakita kasi ng kulay dilaw na dahon. So, nasa vicinity na ako ng Osaka Castle. So, one train away lang, Tanimachi Line from Haruka's 300. So, ito, makikita nyo ang ginkgo trees. Napakaganda ng pagkadilaw niya. So ito naman, puro mga red leaves. So during autumn season, puro yellow, red, orange leaves yung makikita natin. So yan. So naglalakad ako towards Osaka Castle. Ang chill talaga ng weather ng autumn season. Hindi ka mapapagod maglakad kasi hindi ka talaga pagpapawisan maski ang dami mong lakad na ginagawa sa Japan. Yan, sa park, ang dami rin nagjo-jogging. So guys, nakakita ako ng Wagyu steak along the way. So we're going to try this one. So ito na siya guys, yung Wagyu steak. So very tender yung meat, very juicy and salty. Dahil nilagyan ni ate kanina ng salty. Nakita ko. Dito sa Japan, ang napansin ko, ang mga ibon nila dito, mga uwak. Di ba sa Pilipinas, maya o kaya kalapate yung usually lumilipad. Dito puro uwak. Tanghaling tapat na to guys. So as you can see,
na-enjoy ko yung sinag ng araw kasi sobrang lamig talaga. Osaka Castle. So ito na guys yung vicinity ng Osaka Castle. Masyadong maraming turista kaya hindi na rin ako pumasok sa loob. So guys, I'll be showing some of the pictures I've taken along the way. This photo is taken dun sa may ginkgo trees. While this photo sa may Osaka Castle to. May garden dun sa harapan nila. Ang ganda din ng maple trees nila dito guys. Tapos, ang baba pa. So, yan. Ganda kumuha ng video. Pero huwag kayong mamitas ng dahon. Guys, napakalawak ng vicinity ng Osaka Castle. So, may mga different sections siya. So, kulang yung 30 minutes or 1 hour kung lilibutin nyo ng buo yung area. So, if gusto nyo lang makita yung Osaka Castle, pwede na yung 30 minutes na ilaan nyo dito. Natutuwa talaga ako sa liwanag dito sa Japan. Parang nagiging saturated lahat. Parang hindi mo na kailangan ng filter. Parang naka-auto filter na talaga. On my way na ako sa JR line. And I'm going to Dotonbori area again for a late lunch. So guys, nakalabas na ako ng Shinsaibashi Station. So, I'm looking for a restaurant na pwede natin makainan for late lunch or early dinner. Kasi mga 3 o'clock na rin. So guys, nakakita ko ng ramen shop dito sa Shinsaibashi. Kamakura, yung name ng restaurant. So you just need to order outside, then may lalabas na ticket after your payment. Serving size nila dito sa Japan ang laki. Tapos itong ramen, less than 500 pesos yung binayaran ko dito. Guys, pauwi na ako and thank you for accompanying me in my second day here in Osaka, Japan. So dito ko muna itatapusin yung aking vlog for today. And don't forget to subscribe and click the bell button. Thank you!